Hello po, pang mayaman. Ayan, isi-share ko po sa inyo yung ating renovation sa ating staircase. Okay guys, gagamit tayo ng metal parings. Kailangan na po nating butasan. Gamit po yung talim na pangbakal. Tapos, pag nabutasan na po natin, i-ready po natin yung iba pang mga tools na gagamitin. Ayan, no? Masayaw-sayaw pa. So guys, talim, pambato, tsaka po pambakal ang gagamitin natin. Bala ng barena. So, ang diskarte ni Ray, lahat po ng metal parings, binubutasan niya na po gamit po ang barena na may talim na pambakal. Then, pag i-install na po, papalitan naman po yung talim ng pambato. Hindi po kasi pwedeng isa lang ang gagamitin nyo. Hindi po yung gagana. So, ayan guys, gagamitin po tayo ng riveter, ng rivets. Ayan po. Pero syempre, bago po natin umpisahan yung paglalagay po ng metal parings, kailangan po nakasukat din po yan ha. Ayan guys. Ulit-ulitin nyo lang po yung ginagawa ni Ray. Ganyan po yung pinaka-diskarte namin. Paraan namin kung paano po lalagyan ng cover itong ating hagdan. Ayan. Maliit lang po yung hagdan. Sa Lumina, maliit lang din ang hagdan. Pero sa totoo lang, matrabaho po siya. Kaya kung tatanungin nyo ako kung magkano ang labor dyan at nasabi ko ganito, ganyan. Tapos, ang reaction nyo mamamahalan. Kasi guys, hindi po siya madaling gawin. Ayan no. Actually, wala pa nga tayong nilalagay na cover dyan. Paggalatag pa lang po ng metal parings, matrabaho na. So ako guys, kasama talaga ako ni Ray pag nasa site, ayan. Tumutulong din po ako, bukod po sa nagbi-video, nagbi-picture, ayan. Tumutulong din po ako. Pwede rin naman akong maging helper. Ayan guys, so tagalagay ng bala po ng repeater. Repeater po kasi yan, tapos rivets po yung bala. Ayan siya, o diba? Mukha siyang madali, diba? Pero mahirap po siyang gawin kasi maraming cuttings, maraming butas-butas na gagawin. Ayan po, syempre kailangan mag-ingat dahil metal yan, matalim, matalas. Ito na guys yung pang-cover natin sa mga steps. Ayan, Shera board po ito. 1/4 po yung kapal. Ayan. Sa pag-cutting din po ng ganyang kaliit, matrabaho din po talaga siya. Hindi po OA, totoo lang po kasi talagang matrabaho siya. Madali lang siyang gawin doon sa nakakaalam na. Alam na ang diskarte dyan. Pero doon po sa mga magdi-DIY siguro o magta-try gumawa nito, mahirap. Pero kung may tools ka naman at may knowledge ka naman sa mga sukat-sukat, ay easy lang yan sa'yo, day. Ayan guys, so ulitin nyo lang po yung ginagawa kasi ilang steps din po yan. Hindi ko nga lang alam kung ilan. Ayan po, bago po natin lagyan ng cover, nalagyan na po yan ng tiles. Isa pa po to sa nagpapahirap din po sa amin dito is yung pinaka bakal dito sa ilalim ng hagdan. Kasi support po yan, hindi naman po siya pwedeng tanggalin. Ayan na siya, nalagyan na po siya ng cover. Naglagay ng metal parings para doon po kakapit yung ating Shera board. By the way, si Ray nga po pala yung gumagawa dyan kasi ang ibang team po natin nasa Gentry, nasa Bacoor. Since si Ray po is all around, alam naman po niya ang diskarte dyan. Sabi ko nga sa inyo, as contractor, gumagawa rin po siya. Ayan guys, so kailangan nating lagyan ng cover para yung mga alikabok, yung paa natin, hindi po lumusot. Ayan o, diba? Pak na siya o. Tiles lang po yung mukhang kahoy na yan 20 by 100 po ang sukat. Ayan na siya guys, o. Nasa last na tayo. Abala po talaga yung bakal na yan. Tubular. Ayan. So, ganyan po kasi talaga siya. Pero, magagawa naman natin siya ng paraan. So, dito nga po sa side, maglalagay pa tayo ng metal parings din para kakapitan din po ng pangtakip din. So, hindi pa po tapos. 3 takip po ang gagawin natin. So, again, yung mga maliliit na metal parings na yan, binutasan din po. Tapos, i-install din po siya sa gilid ng hagdan. So, bali guys, ipakita ko lang din po sa inyo itong ating TV console. Kumbaga, sa ilalim po ng hagdan, meron din po siyang TV console na kasama. Sa ilalim ng hagdan, meron po tayong storage. Ayan, pakita ko lang po sa inyo itong ginawa ni Ray na TV console natin. Ayan yung ating paglalagyan po ng TV.
Disalpak lang po yan. Ayan. So, hindi ko na po mapapakita sa inyo yung kung paano niya po ginawa. Pero ayan, finished product na. Pintura na lang po ang kulang dyan. So, kailangan sukat-sukat, level-level, kasi hindi pwedeng kung hindi. Kasi kung hindi papantay. Ayan, diba guys? Abangan po natin yan. So, ito pong TV console ni Sir. Wala na po itong mga cover kasi lalagyan ng speaker, lalagyan ng soundbar, lalagyan po ng ampli. So, yun guys. Open lang po siya. Tapos yung patayo na shelves, open lang yan. So, pintura na lang. So, ito po sinasabi ko sa inyo, after pong malagyan ng cover yung pinaka-steps, is ito naman pong sa pinakalikod po ng ating hagdan. Ginamitan po namin siya ng plywood. Ayan. Tapos, ito naman po yung pangatlong cover natin. Dito po sa side. Gamit naman po yung Shera board. Ayan, no? Parang napakadali lang pero ang hirap mag-cuttings. So, ayan, sinasabi ko lang sa inyo kasi yun naman talaga ang totoo. Actually, guys, napaka-basic po ng materialis ng ating hagdan. Metal parings lang, talim bato, talim bakal, Shera board lang, blind rivets. Pero, napakahirap po siyang gawin. Kumbaga, mura ang materialis, pero ang labor mahal. Parang ganun po, ha. Ayan, no. Matrabaho siya. Kailangan mo talaga siyang sukat-sukatin. Dapat titilyado. Ito siya, guys. So, tingnan nyo. Ito yung part na ikakat mo yung pinaka-cover ng hagdan. Ayan, no. Lilinyahan mo siya ng ganyan, oh. Ayan, gagamit ka pa ng skwala, diba? Ayan po. Kaya kung hindi nyo po tatapusin yung video natin, ako, hindi nyo malalaman yung diskarte ni Ray. Charot. Ayan po, oh. So, nilalagyan po ng marka para po pag kinat, ayan na, o, diba? Actually, guys, nanibago po kami sa hagdan kasi iba po yung sa stand niya. Iba rin po yung sa Lumina. Sabi ko nga, meron po siyang malaking tubular dito sa ilalim. Kaya medyo nahirapan si Ray lagyan ng cover. Ayan, no. So, yan guys, yung nililinyahan ng pencil, ikakat po, iyan po yung ikakat. So, ayan guys, after nating malinyahan, ikakat naman po yan. Ayan po, hindi ko na pinakita sa inyo kung paano kinat. Ito po yung mura lang yung materials, pero ang daming tools na kailangan gamitin. Kaya, yung mga namamahalan dyan sa labor, tingnan nyo po muna kung bakit po mahal ang labor sa isang trabaho na yan, 'di ba? Yan nga, assemble pa lang yan, 'di ba? Ang hirap na. Guys, assemble pa lang yan, hindi pa kasama ang pagmamasilya at pagpipintura dyan, 'di ba? So ayan guys, binawasan lang ng bahagya ni Ray para walang sumabit. Ayan, ikakabit na natin, nila pala. Ayan, ikakabit na po nila Ray. Ayan, may cover na yung ating hagdan. Gamit po ulit yung ating Shera board na mga natira dyan sa labas. So guys, gamit ulit tayo ng barena. Ayan, 2 barena na po ginamit na ang talim isang pambato, isang pambakal. Ayan, hindi po kasi pwedeng isa lang ang gagamitin tapos 2 ang bala. Magkakaroon po ng problema yan. Hindi gagana. So, ayan guys, gamit ulit tayo ng riveter. Ayan, may yung pinaka-rivets. Pwede rin po kayo gumamit ng black screw. Depende po sa kung ano po yung trip ng gumagawa. Guys, yung pangmayaman natin, ano lang yan, char-char lang yan, katuwaan lang yan. Huwag masyadong dibdibin. Okay na, may cover na po yung ating hagdan. Ang cute niya ng tingnan. Mamasilyahan na lang po yan, tsaka pipinturahan. Okay na. Ayan, finish na. Tapos sa ilalim po ng hagdan, meron tayong storage dyan. Abangan nyo rin po para makakuha rin po kayo ng ideas.